Our Heavenly and Merciful Father God, thank you for giving us precious time to study your word. Ama naming nasa langit na mahabagin, salamat sa mahalagang oras na binigay niyo upang makapag-aral kami ng iyong salita. Please open our heart to understand your word. Kaya pakiusap, buksan niyo po yung aming mga puso na maunawaan yung salita mo. Please humble our heart to get salvation. Gayon din po, pakumbabain niyo po yung puso namin upang kami ay maligtas. And we are all present before God. At ngayon kami nasa harapan po ng Diyos. Without your help, we cannot understand your plan and will. Kung wala po yung tulong mo, hindi namin mauunawaan ang iyong pong kalooban at ang iyong plano. So this time, please be with us and guide us. Kaya sa oras po na ito, pakiusap, samahan niyo po kami at gabayan niyo po kami. We commit the rest of time in your mighty hands. We pray in name of Jesus Christ. Pinagkakatiwala po namin yung natitirang oras sa iyo po makapangyarihang kamay. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. This verse is very important. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. How can we get salvation? Kaya paano po tayo maliligtas? First of all, we have to believe there is a God. Una, dapat tayo maniwala na may Diyos, Only one true God. na iisang Diyos na tunay. And we have to believe Bible is really word of God. At dapat tayo maniwala na yung Biblia ay tunay na salita ng Diyos. We get salvation by the Bible. Dahil maliligtas tayo sa pamamagitan ng Biblia. But if we don't truly believe the Bible as a word of God, even though we listen about the salvation, we cannot trust it. Pero kung wala tayong katiyakan na yung Biblia ay tunay na salita ng Diyos, kahit marinig natin yung kaligtasan, hindi po tayo sasampalataya dito. So, first of all, we have to know the only true God and the Bible as a word of God. Kaya una, dapat makilala natin yung iisang Diyos na tunay at malaman na yung Biblia ay tunay na salita ng Diyos. Then we naturally repent because we are afraid to go to hell. Nang sa gayon, natural po sa atin na magsisi dahil takot po tayong mapunta sa impyerno. Repent is not confessing our sin every day. Kaya yung pagsisisi po, hindi po ito yung pagkukumpisal araw-araw. Repentance is we realize we are terrible sinner who are going to hell. Kundi yung pagsisisi po ay yung pagkaunawa na tayo ay masamang makasalanan na mapupunta sa impyerno. Then when we really desire to be forgiven and get salvation, that's the true repentance. At kung meron na po tayong tunay na pagnanais na tayo ay maligtas, tutulungan po tayo ng Diyos na maunawaan yung kaligtasan. When we truly repent, when we really want to get salvation, God help us to understand how Jesus saves us. Kaya kapag nagkaroon po tayo ng tunay na pagsisisi, doon lamang po tayo tutulungan ng Diyos na maunawaan kung paano po tayo iniligtas ni Jesucristo. So there is a repentance between isang Diyos na tunay, si Jesu Cristo. Kaya meron pong pagsisisi sa pagitan ng iisang Diyos na tunay at si Jesucristo. So Mark chapter 1 verse 15 says, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Yes. If we don't believe the Bible, we cannot truly repent. Kaya kung hindi tayo naniniwala sa Biblia na salita ng Diyos, hindi tayo magsisisi. If we don't truly repent, we cannot believe the gospel. At kung hindi tayo tunay na magsisisi, hindi tayo mananampalataya sa Ebanghelyo. So the Evangelio is the message about salvation. Kaya yung ibig sabihin po ng Ebanghelyo ay mensahe tungkol sa kaligtasan. In other words, what Jesus had done for us. Madaling salita po kung ano po yung ginawa ni Jesus para sa atin. So without repentance, even though we study it, that is just a knowledge. That word doesn't implant it in our spirit. Kaya nga po, kung wala po yung pagsisisi, kahit marinig po natin yung Ebanghelyo, ito ay magsisilbing karunungan lamang dahil hindi po ito natanim sa ating puso. Then why do people not truly repent? Ngayon, bakit may mga taong hindi nagkakaroon ng tunay na pagsisisi? There are many reasons. Kaya marami po yung dahilan. One of the reasons is they don't believe truly Bible as a word of God. Yung isa dito ay hindi sila nananampalataya na yung Biblia ay tunay na salita ng Diyos. That's why even though Bible talk about the hell, they are not afraid. Kaya nga kahit binabanggit ng Biblia yung tungkol sa impyerno, hindi sila takot. Okay, I'll go to hell. O sige, makapunta na sa impyerno. Walang problema. I'm Filipino. Ako, Pilipino ako. I'm already adjusted in hot weather. Sanay na ako sa mainit na klima. The eternal fire, it's okay. Walang hanggang apoy, okay lang yan. They make
joke. Kaya ginagawa nila itong katatawanan. Even though they listen about the hell, they laugh. Kahit na naririnig na nila yung tungkol sa impyerno, tawa pa rin sila ng tawa. If they really believe there is an eternal hell and they really go to hell, how can they laugh? Dahil kung tunay silang naniniwala na may tunay na impyerno at sila ay mapupunta sa impyerno, paano kaya sila makakatawa doon? So it means they don't believe Bible and they are not afraid of the Bible. Kaya ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa Biblia at wala silang takot sa Biblia. That's why they cannot repent. Kaya hindi sila nagkakaroon ng tunay na pagsisisi. And second reason why people cannot repent is because of the worldly desire. Yung ikalawang dahilan, ba't may mga taong hindi nagsisisi? Dahil po sa pagnanais sa sanlibutan. Matthew chapter 8 verse 20, Jesus said, Son of Man has nowhere to lay his head. Kaya sinabi po ng Mateo 8:20 na ngunit ang anak ng tao ay wala mapagpahingahan ng kanyang ulo. Son of Man indicates Jesus Christ. Kaya yung anak ng tao po, si Yesu Cristo to, If our heart is full of worldly desire, there is no space for Jesus to come. kaya nga po kung yung puso natin ay punong-puno ng mga pagnanasa dito po sa mundo, wala pong puwang para kay Yesu Cristo. Some people always worry about money, how to support the family, and how to success in this world. Only concerned about worldly things. Dahil yung mga tao, nakatuon lang po sila tungkol sa pera, paano nila masusuportahan yung family, paano sila magiging successful dito sa mundo, puro na lamang po sa sanlibutan na ito. In Mark chapter 4, there are 4 kinds of heart. Kaya sa Marcos Kapitulo 4 po, may 4 na uri ng puso. Third heart is the heart of the among thorns. Kaya yung ikatlong puso po nito ay yung puso sa kalagitnaan ng tinikan. That indicates the people who cannot get salvation because of the worldly desire. Kaya kumakatawan po ito sa mga tao na hindi po naliligtas dahil po sa pag-alalahanin sa sanlibutan. Verse 19, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit ang mga alalahanin ng sanlibutan, ang pang-akit ng mga kayamanan, at ang mga pagnanasa sa ibang bagay ay pumasok at sinakala ang salita at ito'y hindi nakapamunga. They always think about the money and success. Kaya lagi lamang po nilang iniisip yung tungkol sa pera at pagtatagumpay. That's why they don't have any space to learn the Word of God and for Jesus to come in. Kaya nga po, walang puwang sa kanilang puso para mag-aral ng salita ng Diyos at makapasok si Jesus. In Matthew chapter 25, until God judged the whole world, at the time of Noah, people didn't recognize it. Kaya dito po sa talata na ito, bago daw po wasakin ng Diyos yung buong mundo sa panahon ni Noe, hindi po nila yun nalaman. Because they only focus on eating, drinking, and enjoying the world. Dahil yung mga tao po sa panahon ni Noe ay nakatuon lamang po sa pag-inom, pagkain at sa pagpapakasasa. But no matter what we have in this world, one day we have to remember, one day we have to die. Pero ano man po yung meron tayo dito sa mundo, dapat po nating palaging alalahanin na mamamatay din tayo. In Job chapter 21, verse 7, would you read? Bakit nabubuhay ang masama, tumatanda, at nagiging malakas sa kapangyarihan? Sometimes we also have this question. Diba, minsan ganito din yung tanong natin. There is an evil man. Merong masasamang tao. He always commits sins, Lagi siya gumagawa ng kasalanan. but he success and become rich. Pero matagumpay siya tapos mayaman pa. And he even healthy. At malusog pa siya. And his children also success. At maging yung mga anak niya ay matagumpay. We think it's not fair. Iniisip natin, hindi ito patas. Where is God? Nasaan yung Diyos? Why doesn't God judge them? Bakit hindi sila hinahatulan ng Diyos? But Bible says, don't worry. Pero sinasabi ng Biblia, huwag kayong mag-alala. One day, whether we are rich or not, and no matter who we are, we die. Dahil darating din yung araw, tayo may mayaman o mahirap, at kung anumang uri ng tao tayo, mamamatay din tayo. The Job chapter 21 verse 13, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang kanilang mga araw sa kaginhawaan ay ginugugol, at sila'y payapang bumababa sa syol. Then, when we die, we cannot bring anything from this world. At ngayon, pagka namatay po tayo, wala tayong anumang bibit-bitin mula dito sa mundo. If we don't get salvation, we will be judged and go to hell. At kung hindi pa tayo maliligtas, tayo po ihahatulan ng Diyos at itatapon sa impyerno. So like we prepared so many things for this world, we must prepare the salvation for eternal world first. Kaya nga po, kung paano naghahanda tayo ng maraming bagay dito sa mundo, dapat po muna nating ihanda yung kaligtasan.
And third reason why people truly don't repent is because they try to go to heaven by their own righteousness. At yung ikatlong dahilan, ba't may mga taong hindi nagkakaroon ng tunay na pagsisisi? Dahil sila ay nagtitiwala sa kanilang sariling katwiran para makapasok sa langit. Or they are holding the wrong doctrine. O kaya naman may hinahawakan silang maling mga katuruan. Pastor, I accept Jesus as my personal Savior. Ako po, Pastor, tinanggap ko na po si Jesus bilang personal kong tagapagligtas. That's why I believe I'll go to heaven. Kaya nananampalataya ako, makakapasok na ako sa langit. No, that's not the way to get salvation. Hindi po yan yung paraan ng kaligtasan. Even though we pray, Bible says, because of our sin, God will not hear us. Dahil kahit na nananalangin po tayo sa Diyos, sinabi ng Biblia na dahil sa kasalanan, hindi po tayo pinapakinggan ng Diyos. We have a dead spirit. At meron din tayong patay na espiritu. Genesis chapter 2 verse 17 says, God said, if you eat the fruit of the knowledge of good and evil, you shall surely die. Kaya sa Genesis Kapitulo 2 po, sinabi ng Diyos kay Adan, kapag daw kakainin niya po yung pinagbabawal na bunga, siya ay tiyak na mamamatay. But even though the Adam ate the fruit, he didn't die in that day. Pero kahit na kinain naman po ni Adan yung bunga na yon, hindi naman siya agad namatay nung araw na yon. Then what did die? Ngayon, ano yung namatay? Yes, his spirit, Opo, yung espiritu niya. not the flesh. Hindi po yung katawan. The true meaning of death in the Bible is disconnection, separation. Dahil yung tunay pong kahulugan ng kamatayan sa Biblia ay pagkahiwalay. So when the light is dead, when the line is disconnected, we say the light is dead. Di ba kapag yung linya ng kuryente ay hindi po nakakonektado, yung ilaw ay patay. So because of a sin, people are disconnected from God. Kaya dahil po sa kasalanan, yung lahat ng tao po ay nahiwalay sa Diyos. So the Bible says, spirit is dead, dead spirit. Kaya tinatawag ng Biblia na ito na patay na espiritu. That's why Ephesians chapter 2 verse 1 says, you he made alive, who are dead in trespasses and sins. Kaya sinasabi ng Efeso Kapitulo 2 na tayo ay mga patay dahil sa pagsalangsang at mga kasalanan. So, the Isaiah chapter 59 verse 2, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang muka sa inyo, ano pat siya'y hindi nakikinig. Between God and us, there are sins. Kaya sa gitna natin at ng Diyos, merong kasalanan. That's why even though we pray, God will not hear us. Kaya kahit manalangin po tayo, hindi tayo papakinggan ng Diyos. In the cell phone, we have a USIM, Diba? Sa cellphone po, meron tayong mga SIM card. SIM card. Then, because of a SIM card, we can call. Ngayon, dahil po sa SIM card, pwede tayong tumawag sa iba. But what if the SIM card is broken? Pero paano kaya kung sira yung SIM card? Then, whatever I press the button, can I call? Ngayon, kahit sino po yung tawagan ko, matatawagan ko ba? The signal doesn't reach to the another person. Dahil yung signal nito ay hindi po papasok dun sa isang tao. If our spirit is dead, no matter what we pray, it doesn't reach God. Gaya nito, kapag patay po yung espiritu po natin, ano man yung ipanalangin po natin ay hindi po diringgin ng Diyos. No matter what we do with our flesh, it's just things done by flesh. At ano man po yung gawin natin, gamit yung katawan natin para sa Diyos, ito ay ginawa natin gamit lamang yung katawan. That's why Jesus said, John chapter 3, verse 6 and 7, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang ipinanganak ng laman ay laman, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. Yes, up to 6. What about we offer the money? Paano kaya kung magbigay tayo ng pera? We did it with our flesh. Di ba ginawa natin to gamit yung laman o katawan? We pray. We did it with our flesh. Yung pananalangin, ginagawa to gamit yung katawan. We attend the church and do good things. We did it with our flesh. Yung pagsisimba at paggawa ng mabuti, ito ay ginagawa gamit yung katawan. So that which is born of the flesh is just a flesh. Kaya nga yung mga pinanganak ng laman ay laman lamang. Until all our sins are forgiven, until our spirit is connected with God, until our spirit is alive, we cannot offer anything to the Lord. Kaya hanggat sa yung ating kasalanan ay mapatawad sa harapan ng Diyos, hanggang sa ating espiritu ay maging konektado sa Diyos, at ang ating espiritu ay mabuhay muli, wala tayong maibibigay man kahit ano sa harapan ng Diyos. That's being born again. Dahil kailangan po nating may panganak muli. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1.
So pag katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipinanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Born again is not transferred to the another church. Kaya yung ipinanganak na muli o yung born again, hindi ito yung paglipat sa ibang church. Born again is not changing our lifestyle. At yung born again, hindi po ito yung pagbabago ng pagkatao. Pastor, I used to smoke, but I stopped. Pastor, ako, nagyoyosi ako dati, pero tumigil na ako. I didn't attend the church, but now I attend the church. Dati hindi ako nagsisimba, ngayon pala simba na ako. That's not being born again. Hindi po ibig sabihin nito na pinanganak kang muli. When we are born, we receive the physical life. Di ba pag pinanganak tayo, nakakatanggap tayo ng physical na buhay, But spiritually, we are still dead. pero patay tayo spiritual. So, when we receive the forgiveness of sin, we are connected with God spiritually. That's the spiritually being born again. Kaya kapag napatawad na po yung kasalanan natin sa harapan ng Diyos, yung ating espiritu ay magiging konektado na po sa Diyos, yun po yung ipinanganak na muli sa espiritu. So, only problem before God is a sin. Dahil yung problema lamang po natin sa harapan ng Diyos ay kasalanan. When our sins are forgiven, spiritually we are connected with God. Kaya pag napatawad na yung ating mga kasalanan, tayo po ay spiritual na pong connected sa Diyos. Then our spirit is alive. At yung ating espiritu ay mabubuhay muli o may papanganak muli. Bible says this is receiving the eternal life. At sinasabi ng Biblia, ito po yung pagtanggap ng buhay na walang hanggan. That's the being born again. Ito po yung kahulugan ng ipinanganak na muli. So we have to make sure, we have to remember, no matter what we do with our flesh, it's just the things done by flesh. Kaya yung pinaka-dapat lamang po nating tandaan na anuman po yung gawin natin gamit yung katawan natin, ito ay ginawa gamit sa ating katawan. By our work and effort, we cannot go to heaven. At sa pamamagitan ng ating mga gawa at mga pagsisikap, hindi po tayo makakapasok sa langit. That's why God did something to forgive all our sins. Kaya yung Diyos po yung may ginawa para patawarin yung lahat nating kasalanan. We will study about that in the last day. At pag-aaralan po natin yung bagay na yon sa huling araw. Narrow gate. This verse is very important. Luke chapter 13 verse 23 and 24. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At may nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti ba ang maliligtas? At sinabi niya sa kanila, magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok. So somebody asked, is there few who are saved? Kaya may nagtanong kay Jesus na kakaunti ba ang maliligtas? So he is talking about he is asking about salvation. Kaya may nagtatanong tungkol sa kaligtasan. Then Jesus said, strive to enter through the narrow gate. At sinabi ni Jesus sa kanya na magsikap kang pumasok sa makipot na pintuan. So narrow gate indicates the gate of salvation. Kaya yung makipot na pintuan po, kumakatawan ito sa pintuan ng kaligtasan. After we pass through the narrow gate, we walk the narrow way. At pagpasok daw po ng makipot na pintuan ay ito ang paglakad sa makipot na daan. This walking the narrow way is called the Christian life. At yung paglakad po sa makipot na daan, tinatawag na buhay Kristiyano. Christian life is not related to going to heaven. At yung Christian life po o yung buhay Kristiyano, hindi ito konektado sa pagpasok sa langit. Depending on whether you pass through the narrow gate, you can go to heaven or not. Kundi kung pumasok ka sa makipot na pintuan, doon ka lamang po makakapasok sa langit. Christian life is related to the eternal reward in heaven. At yung pamumuhay para sa Diyos, ito po ay kumakatawan doon po sa gantimpalang tatanggapin natin sa langit. So, for example, one man, he passed through the narrow gate. He gets salvation. Halimbawa po, may isang lalaki na pumasok sa makipot na pintuan at naligtas po siya. Then immediately he died. At agad po siyang namatay. He didn't live for God anything. Hindi po siya namuhay para sa Diyos na kahit ano paman. Can he go to heaven? Makakapasok ba siya sa langit? What do you think? Sa tingin niyo po? Yes. Because he passed through the narrow gate. He gets salvation. Opo, dahil nakapasok po siya sa makipot na pintuan, kaya makakapasok siya sa langit. But he didn't do anything for Jesus. Pero wala siyang ginawang anuman para kay Jesus. That's why he doesn't have any reward in heaven. Kaya wala siyang anumang gantimpala doon sa langit. Here is this man
is in the Bible. When Jesus died on the cross, there are two criminals. At yung ganitong uri po ng tao ay nasa Biblia. 'Di ba nung bago mamatay si Jesus sa krus, meron po siyang katabing dalawang kriminal. One criminal says, Lord, when you go to your kingdom, please remember me. May isang kriminal na sinabi kay Jesus na, pakiusap Panginoon, kapag pumasok ka sa iyong kaharian, alalahanin mo ko. Jesus said, assuredly I say to you, you will be with me in paradise. At sinabi ni Jesus sa kanya, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay makakasama mo ko sa paraiso. That time he passed through the narrow gate. He got salvation. Kaya nung panahon As po na Jesus promised. ito, yung kriminal ay pumasok sa makipot na pintuan, gaya ng pinangako ni Jesus. But he died immediately. Pero agad po siyang namatay. That's why, even though he doesn't have any reward, he went to heaven. Kaya nga kahit wala siyang anumang gantimpala, nakapasok pa rin po siya sa langit. But here is another man. He passed through the narrow gate, and he worked for the Lord for 10 years. At meron pa po isang lalaki na pumasok sa makipot na pintuan at siya po ay namuhay para sa Diyos sa loob ng 10 taon. Can he go to heaven? Makakapasok ba siya sa langit? O hindi. Opo. Not because he worked for the Lord for 10 years, but because he passed through the narrow gate, he gets salvation. Hindi po dahil sa siya po'y namuhay ng 10 taon para sa Panginoon, kundi dahil siya po'y pumasok sa makipot na pintuan. Above 10 years Christian life, he will receive the reward. At ayon po sa 10 taon niya pong pamumuhay para sa Diyos, tatanggap po siya ng gantimpala. But here is I'll show you the verse, John chapter 10 verse 1. At may isa pa pong talata, Here is a problem. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang taong iyon ay tulisan at magnanakaw. So here is a person who doesn't pass through the narrow gate. Kaya meron po ditong lalaki na hindi po pumasok sa makipot na pintuan. He never gets salvation. Hindi po siya naligtas. But he just climb up and start to attend the church. Kundi siya po ay tumalon mula dito at nagpasimula na po siyang magsimba. He always read the Bible, do the good deeds, and attend the church. Kaya lagi siya nagbabasa ng Biblia, gumagawa ng mabuti at palagi nagsisimba. Can he go to heaven? Makakapasok ba siya sa langit? No. Because he never passed through the narrow gate. He never gets salvation. Hindi po, dahil hindi po siya pumasok sa makipot na pintuan at hindi po siya naligtas. He climb up, he never gets salvation, then he attend the church for 50 years. At may isa pang lalaki, hindi rin po siya naligtas, pumakyat lamang po siya at namuhay siya sa Diyos sa loob ng 50 taon. He became a pastor. At naging pastor pa. His voice is even holy. At naging banal yung boses niya. Magandang gabi po. Banal. Can he go to heaven? Makakapasok ba siya sa langit? No. Hindi rin po. For example, one student wants to go to UP, Kaya halimbawa, may isang estudyante gustong pumasok sa UP. but he failed again and again. Pero palagi naman siyang bagsak. So he changed the plan. Kaya nagbago siya ng plano. Without passing the entrance exam, I'll just study in UP. Sabi niya, hindi na ako papasa dyan sa exam na yan. Papasok na lang ako ng UP. So even though, so every morning, he goes to UP and study. Kaya araw-araw, kada umaga, lagi siya pupunta sa UP para mag-aral. He bought to the UP jacket. At bumili pa siya ng jacket na UP. UP. And he bought to the UP hat. At bumili pa siya ng sombrero na UP. UP. So he looks like a too much UP student. Kaya mukha siya na parang sobra na sa pagiging UP student. But after 4 years, can he receive the diploma? Pero pagkatapos ng 4 na taon, tatanggap pa siya ng diploma? No. He cannot get any certificate Hindi po, maski kahit anong sertipiko. because he never been the student of UP. Dahil hindi naman po siya naging estudyante sa UP. Many people just attend the church. Kaya maraming tao, simba lang ng simba. They believe if I sacrifice a lot, work hard, God will remember me and I'll go to heaven. Dahil iniisip nila na kapag marami silang sinakripisyo at ginawa, aalalahanin sila ng Diyos at makakapasok sila sa langit. God says, no, you cannot go to heaven. You never been the children of God. At sinabi ng Diyos, hindi. At hindi ka makakapasok sa langit dahil hindi ka pa nagiging anak ng Diyos. So when they stand before God, happens. Kaya pagkatayo natin sa harapan ng Diyos, mangyayari yung bagay na to.
the Matthew chapter 7 verse 21 and 22, they said, 21, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yes, yes. They call Jesus Panginoon, Panginoon. Kaya tinatawag nila si Jesus na Panginoon, Panginoon. It means they think they are believers. Kaya ibig sabihin, na iniisip nila na naniniwala sila kay Jesus. Tama po ba? Unbelievers never call Jesus Panginoon. Dahil yung mga hindi naniniwala kay Jesus, hindi nila tinatawag na Panginoon si Jesus. But when they and also they did so many things for Jesus. At marami din po silang ginawang bagay para kay Jesus. Verse 22. Would you show the verse? Oh, verse 22. They said, "We prophesied in your name, we did many wonders in your name, we cast out demons in your name." At sinabi nila kay Jesus na nagpropesiya kami sa iyong pangalan, nagpalayas kami ng mga demonyo sa iyong pangalan, at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng mga maraming gawang makapangyarihan. So they showed what they sacrificed for Jesus. Kaya pinakita po nila kay Jesus yung mga bagay na sinakripisyo nila. But Jesus said, verse 23. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At kung magkagayon ay ipahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. I never knew you. Hindi ko kayo kilala kailanman, Depart from me. lumayo kayo sa akin. They thought they knew Jesus. Kaya iniisip lang nila na kilala nila si Jesus. But Jesus said, I never knew you. Pero sinabi sa kanila ni Jesus, hindi kita kilala. Please tell me the most famous actor in Philippines? Coco Martin. Coco Martin. Coco Martin. Everyone knows Coco Martin, right? Coco Martin. Oh. I'll tell you the secret. Kaya sasabihin ko sa inyo yung isang lihim, I know Coco Martin, kilala ko si Coco Martin. but he doesn't know me. Pero hindi niya ako kilala. So what if I visit his house? Paano kaya kung bumisita ako sa bahay niya? Ding dong, ding dong. I want to sleep here. Gusto ko matulog dito. What would he say? Ano kaya yung sasabihin niya sa akin? Who are you? Sino ka? Depart from me. Lumayo ka sa akin. I never knew you. Na hindi kita kilala. Tama po ba? Oh, I know you. You are Coco Martin. Kilala naman kita, ikaw si Coco Martin. I look at you in TV. Nakikita ka sa TV. He will say, I never knew you. Pero yung sasabihin niya, hindi kita kilala. So, when these people stand before God, it happens like this. Kaya nga pag yung mga uri ng taong ito, kapag tumayo na sila sa harapan ng Diyos, ganito po yung mangyayari. Lord, we know you. O Panginoon, kilala ka namin. We always attend the church. Lagi nga kami nagsisimba eh. We always praise you. Lagi ka po namin pinupuri. We offer the money for you. Marami kami binibigay na pera para sa'yo. But Jesus says, I never knew you. Pero sasabihin ni Jesus sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Depart from me. Lumayo kayo sa akin. If they are departed from Jesus, they go to hell. Ngayon, kapag lumayo sila kay Jesus, mapupunta sila sa impyerno. I never knew you. Where did you come from? Ibig sabihin, hindi ko kayo kilala kailanman, saan kayo nanggaling. It means, did you pass through the narrow gate? Ibig sabihin nito, nakapasok ka ba sa makipot na pintuan? Did you really get salvation according to the Bible? Talaga bang ligtas ka na ayon sa sinasabi ng Biblia? I never knew you. Hindi kita kilala kailanman. So, even though we work hard for the Lord, if we don't get salvation based on the Bible, we go to hell. Kaya nga kahit marami tayong ginagawa para sa Panginoon, pero kung hindi tayo maliligtas ayon sa sinasabi ng Biblia, sa impyerno tayo mapupunta. So, we invite you not to attend our church. Kaya inimbitahan po namin kayo hindi para pumunta dito sa simbahan namin. We really want to share the message of salvation for all the sinners. Kundi ninanais talaga namin na maibahagi yung mensahe ng kaligtasan sa lahat ng makasalanan. Because before we attend the church, before we sacrifice for Jesus, many people don't make sure whether they really get salvation. Dahil bago magsimba, maraming tao na hindi nila iniisip kung talaga bang ligtas na sila o makakapasok na sila sa langit. And here is another example. In Matthew chapter 22, there is the wedding ceremony. At ito pa po isang halimbawa sa Mateo 22 po na mayroon pong kasalan. Then the king invite many people. At yung hari, kanya pong inimbitahan yung maraming tao. In Israel, for the wedding,
at the gate, the host stand and give the wedding garment to all the visitors. Kaya po sa Israel po, pag meron pong kasalan doon, yung host po yung nagbibigay ng kanilang susuotin pang kasal. So every visitor who passed the gate are supposed to wear the same garment. Kaya lahat po ng naimbitahan doon po doon sa kasal, sila po ay nakapagsuot ng pare-parehong pansuot na pangkasal. But when the king visits the wedding ceremony, there is one person who doesn't wear the wedding garment. Pero nang bisitahin ng hari yung kasalan, merong isang tao na hindi nakasuot ng damit pangkasal. So the verse 12, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi niya sa kanya, "Kaibigan, paano ka nakapasok dito na hindi nakadamit pangkasal, ngunit hindi siya nakapagsalita?" Yes. Why he doesn't wear the wedding garment? Kaya bakit daw hindi siya nakasuot ng damit pangkasal? Probably he didn't pass the gate. Una, maaari hindi siya pumasok doon sa pintuan, Secretly, through another way, he entered the wedding ceremony. kundi ng palihim sa pamagitan ng ibang daan, siya ay pumasok doon sa kasalan. In the church, if somebody doesn't get salvation, God will ask you, why you don't have the salvation? Kaya doon po sa loob ng church, kapag may isang tao na hindi pa po ligtas, tatanungin sila ng Diyos, bakit hindi ka paligtas? Why you don't wear the garment of salvation? Bakit hindi mo suot yung damit pang kaligtasan mo? The Bible says he is speechless. He doesn't know what's the wedding garment. At sinasabi ng Biblia na hindi siya nakapagsalita dahil wala siyang kaalam-alam doon sa kasal na yung damit pang kasal. And another possibility is, even though he received the wedding garment, he think his clothes is better than wedding garment. At yung maaari pang posibilidad, yung pangalawa, maaari iniisip niya na mas maganda yung damit niya kaysa dun sa damit pang kasal. Look at my shirt, it's Nike. O tignan mo yung pantaas ko, Nike to. It's a new brand. O bagong brand pa to. My clothes is better than this wedding garment. Yung damit ko mas maganda sa damit pang kasal. Some people are not interested in the salvation which God prepared. Yung ilang tao po, wala silang pakialam doon sa damit pang kaligtasan na inihanda ng Diyos. Instead of that salvation which God prepared, they only focus on their own work. Imbis na magtuon doon sa kaligtasan na inihanda ng Diyos, nakatuon sila doon sa kanilang maaaring magawa para sa Panginoon. That's why they don't wear the wedding garment which God prepared. Kaya nga po hindi nila sinusuot yung damit ng kaligtasan na inihanda ng Diyos. Bible clearly says this person will go to hell. Malinaw na sinasabi ng Biblia ay yung mga ganitong uri ng tao ay papasok sa impyerno. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, "Gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Doon ay ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin." Yes. So, because if we don't believe the Bible as a word of God, we are not afraid of the hell and the God's judgment. That's why we cannot truly repent. Kaya nga kung hindi tayo naniniwala na yung Biblia ay tunay na salita ng Diyos, yung Biblia ay magiging katatawanan sa atin at hindi tayo matatakot sa impyerno, kaya hindi po tayo magkakaroon ng tunay na pagsisisi. That's why we checked so many evidences. Kaya nga pinag-aralan natin yung napakaraming ebidensya. Tama po ba? Do you believe the Bible is really word of God? Naniniwala na ba kayo na yung Biblia ay tunay na salita ng Diyos? Yes. Everything is fulfilled. At lahat ng bagay na nakasulat dito ay nangyari na. And second reason why the people cannot truly repent is their heart is full of worldly desire. At yung pangalawang dahilan kung ba't yung mga tao ay hindi tunay na nagsisisi dahil yung puso nila ay puno ng mga sanlibutang bagay. But please remember, this world will end soon. Pero pakiusap po, alalahanin ninyo na yung mundong to ay malapit nang mawasak. Even though we have so many things in this world, we cannot bring anything to eternal world. Kahit marami tayong pag-aari dito sa mundong ito, wala naman tayong madadala pagkatapos ng ating buhay dito sa mundo. So before we success, we have to prepare the salvation before God. Kaya bago po natin isipin yung pagtatagumpay, isipin po muna natin yung kaligtasan sa harapan ng Diyos. And no matter what we do for the Lord, we cannot pay the penalty of even one single sin. At dapat nating tandaan na ano man yung ating gawin para sa Panginoon, hindi po natin mababayaran maski yung
kakarampot na kasalanan na ginawa natin. So we have to know, through our effort and work, we cannot go to heaven. Kaya dapat nating maunawaan na sa pamagitan ng sariling gawa at sikap, hindi tayo makakapasok sa langit. And the last reason why people don't truly repent is because they don't know they are serious sinner. At yung isa pa pong dahilan, ba't may mga taong hindi tunay na nagsisisi dahil iniisip nila na hindi naman sila lubhang masama. So for example, the A fall into the ocean, Kaya halimbawa, yung lalaking A, nalaglag po siya sa dagat he cannot swim. at hindi siya marunong lumangoy. He really think he's dying. Kaya iniisip niya na mamamatay na siya. So he shouted, help me, help me. Kaya sumigaw siya na tulungan niyo ako, tulungan niyo ako. Then B saved him. At yung B, siya ay niligtas po yung A. So to A, B is a savior. Kaya para sa lalaki na si A, yung lalaki na B ay tagapagligtas niya. Tama po ba? Because A was really dying. Dahil yung lalaking A talagang malapit na siyang mamatay. But there is an observer. Pero meron pong tagapagmasid, He never fall into the ocean. ni hindi siya nalaglag doon sa dagat. He just observed Kundi everything. napagmasdan niya lang lahat. So, B is a good person. Kaya para sa kanya, yung si lalaking B ay mabuting tao lang. But he never been falling into the ocean. Pero si observer, hindi po siya nalaglag doon sa dagat. He never experienced he's dying. Hindi niya naranasan na malapit na siyang mamatay. That's why the two observer, he's not thankful to B. Kaya nga para kay observer, hindi siya labis na nagpapasalamat doon sa lalaking B. So Bible clearly says, Jesus came to this world only to call only sinners. Kaya malino na sinasabi ng Biblia na pumarito si Jesus dito sa mundo para tawagin yung mga makasalanan. If we don't realize we are terrible sinner, we don't desire to get salvation. We don't truly repent. Kaya nga kung hindi natin mauunawaan na tayo ay malubhang makasalanan, hindi natin nanaisin yung tunay na pagsisisi at yung kaligtasan. We are just an observer. Kundi gaya lang tayo ni observer. Oh, yes. Everyone is a sinner. Oo, lahat naman makasalanan. If there is a hell, maybe everyone will go to hell. Oo, kung may impyerno talaga, maaari lahat talaga mapupunta dun. If Jesus save us, that is good. At kung niligtas tayo ni Jesus, edi mabuti. He cannot get saved. If we have that kind of heart, like an observer, we cannot get saved. Kaya kung may puso ka, gaya ni observer, hindi ka talaga maliligtas. If Bible is really true, there must be real hell. Dahil kung tunay yung Biblia, meron po talagang tunay na impyerno. If we have a sin, we really will be judged and we really go to hell. At kung meron kang kasalanan, tunay na nahuhukuman ka ng Diyos at mapupunta ka sa impyerno. So we must get salvation. Kaya dapat po tayong maligtas. Don't observe the word of God. Huwag niyo lamang pong pagmasdan yung salita ng Diyos. This word is for you. Dahil yung salita po ng Diyos ay para sa iyo. So tomorrow, we will study about our sin and God's judgment. Kaya bukas, pag-aaralan po natin yung tungkol sa kasalanan at sa paghukom. Today, until today, we checked these 4 parts. Kaya magpasa hanggang sa ngayon, pinag-aralan po natin yung 4 na parte na to. It means God is alive and Bible is really word of God. Kaya ibig sabihin nito, ang Diyos ay buhay at ang Biblia ay tunay na salita ng So Diyos. we checked the isang Dios na tunay. Kinilala natin yung iisang Diyos na tunay. And tomorrow is the time to repent. At bukas, ito po yung panahon ng pagsisisi. Then on Friday, we will study how God saves us. At sa Biyernes po, pag-aaralan natin kung paano po tayo iniligtas ng Diyos. So we don't know when to die. Kaya hindi po natin alam kung kailan tayo mamamatay. That's why before we are late, we have to get salvation first. Kaya bago po mahuli ang lahat, dapat po muna tayong maligtas. Look at this. Panoorin niyo po. He didn't know that will be the 親 accident. 子連れ Kaya で hindi に niya は rin po alam na siya ay 中国上海の遊園 maaksidente 地 noong panahon na yun. 回転ブランコが突 They 然 went 崩 to れ the 落ちた picnic. Kaya sila nagpiknik lang. 中国北京市内の高速道路を横断しようとした男性が車にはねられた So before we die, we must get salvation first. Kaya bago po tayo mamatay, dapat po muna tayong maligtas. So makita-kita po tayo, guys. Tomorrow and the day after tomorrow are most important sessions. Kaya bukas po hanggang sa kinabukasan, yun po yung mga mahalaga pong session. So I really hope and pray you come again
and listen to the end. Kaya't umaasat na nanalangin po kami na bumalik po kayo at makinig hanggang sa katapusan. Okay lang po? Promise po? Let's pray together. Manalangin na po tayo. Our Heavenly and Merciful Father God, thank you for giving us precious time to study your word. Ama naming nasa langit na mahabagin, salamat sa mahalagang oras na nakapag-aral kami ng iyong salita. Please help us to truly repent and prepare our heart to get salvation. Pakiusap, tulungan niyo po kami na tunay na magsisi at maihanda yung puso namin na maligtas. And we really want to go to heaven, At ninanais po namin na makapasok din sa langit. but we have many sins. Pero marami po kaming kasalanan. So please guide us to realize true salvation. Kaya pakiusap, gabayan niyo po kami na maunawaan yung tunay na kaligtasan. We commit the last 2 sessions in your mighty hands. We pray in the name of Jesus Christ. Pinagkakatiwala po namin yung dalawang natitirang session sa iyong makapangyarihang kamay. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Yesu Kristo. Amen. Amen. Maraming salamat.